salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening. There is something wrong with us, human beings. The gospel today says people preferred darkness to light. Already in the 4th century before Christ, Plato already had the allegory of the cave. May mga tao daw nasa kuweba, prisoners, nakatali, could not even turn, see what's behind them. Then there was a big fire at the back of them, may siga. Tapos may mga tao, these show objects, pero shadows lang talaga ang nakikita ng mga prisoners. So hindi talaga yung tunay ang kanilang nakikita dahil minamanipulate ng mga ibang tao. May isang prisoner, sabi ni Plato, nakawala, lumabas sa cave, umakyat, nakita niya, ang ganda ng mundo, may mga bulaklak, may mga ulap, may bundok, may laot, at saka mga ilog. Hindi siya makapaniwala. Kaya bumalik siya sa cave, sinabihan yung ibang mga prisoners. Pinatay nila siya. Ayaw nilang pumunta sa taas, makita ang maliwanag na mundo. People preferred darkness to light. Para ngayon, ang gulo. Magbabasa ka ng Viber groups mo doon sa Messenger. Lalo ka lang naguguluhan eh. Kasi parang ayaw nung iba na mahanap yung katotohanan. Naglalagay ng mga conspiracy theories na wala namang patotoo. Ivermectin na lang. Hindi ako makisali dyan, hindi naman ako doktor. Pero binabantayan ko ilang linggo na. Sabi ng iba, nagagalit sa FDA, tsaka sa IATF, tsaka sa DOH, ba't hindi raw papayagan ang ivermectin? Ito, matatalinong tao, kilala ko mga kaibigan ko Taas ang pinag-aralan, very responsible people. Gusto nila pakawalan ang ivermectin. Sa kabila naman, sa ibang Viber group, andun, pinopost si Dr. Beaver Tamesis, presidente ng Merck, tagagawa ng ivermectin. Sabi niya, walang patotoo na ang ivermectin effective laban sa virus na kagaya ng COVID-19. Yung mga kwento-kwento, placebo effect lang yan. Sabi niya. So, mahirapan tayong humusga dahil parang gusto pa nung iba guluhin kung ano-anong pinagsasabi. May conspiracy theory. Kaya raw hindi tayo binabakunahan. Ta-timing nila yan para sa eleksyon sa 2022. Bakit hindi tayo binigyan ng ayuda, yung mga mahirap? Ta-timing din nila sa eleksyon yan. Ano pa totoo mo? Pero ang dami nang nag-ano dyan, ang daming nagpo-post. At sa aking tingin, we are not really after delight. We are motivated by our own feelings, padalos-dalos na lang paghuhusga. So paano natin mararating yung katotohanan? Whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. But sinabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. Ano ba talaga ang truth? Sa West, mula kay Plato, yung truth para sa kanila, ad equatio rei intellectus, kung sa Latin pa.
It is the conformity of your mind to the object. Sabihin mo yan, libro. Tignan mo, libro. Babasahin mo, libro nga. So, you arrived at the truth. Ngayon, parang noon, ang mind parang kamera, pipicturean niya, kikita niya rito, sabi, libro yan. He makes the judgment. Ngayon, parang computer. Wala pa rin yan. Ang sinasabi ni Jesus ay, ang kabuuan ng tao ang nakakaalam ng katotohanan. Embodied mind. The body is also an instrument of knowledge. Embodied mind. Sumasa katawang diwa. At ang katotohanan, para sa Bible, ang katotohanan ay ang pag-aangkop ng sumasakatawang diwa sa katotohanan, sa reality, sa mundo. Ano ang ibig sabihin ngayon yan? Malalaman mo lang, whoever lives the truth comes to the light, by their fruits you shall know them, sabi ng Panginoon. Angkop ang sumasakatawang diwa mo sa katotohanan kung you live the more abundant life. Sinasabi sa Ebanghelyo ngayon, God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. May survey sila, ano ang pinaka-paborito ng Kristiyano, ng mga Kristiyano, na verse? Ito. John 3:16. Paano natin makikita? Ano ang dahilan kung bakit God sent His only begotten Son? Pasalitain na natin yung only begotten Son. Anong sabi ni Jesus? John chapter 10 verse 10. I have come that they might have life and have it more abundantly. So if you are not living the more abundant life, wala ka sa katotohanan. You are in darkness. Kaya pag sinabi niya, I am the light of the world, kapareho din yan sa sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Talikuran ninyo ang kadiliman. Follow me. He who follows me walks not in darkness. So dapat, ayusin natin ang ating pamumuhay para masabi natin, I am living the more abundant life. Kasi ngayon, marami sa atin hanggang survive na lang eh. Hindi yan ang pangarap ng Diyos para sa lahat ng kumikilala kay Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Not merely survive, but thrive, flourish, bear much fruit in spite of the COVID-19, in spite of the economic collapse, in spite of climate change. Kung hindi totoo yung pananampalataya mo. Kulang ang ibig kong sabihin. Kasi ang problema natin hindi unbelief. Naniniwala tayo eh. Ang problema natin underbelief. Kulang ang pananampalataya natin. Kaya hindi natin nararating yung the more abundant life na si Jesus na mismo ang nagsabi at yung mga apostoles at lahat ng mga santo nagpatotoo na mararating mo ay itong the more abundant life. Hindi lang yung kumain ka, matutulog, manonood ng Netflix, maglalaro ng Genshin Impact o kung ano-ano ang nilalaro. That's not life, sabi ni Jesus. And the good news is, kakayanin mo. Yung iba, wholeness, integrity, self-actualization, sabi ni Abraham Maslow, basta the more abundant life. Hindi yung nagsusurvive ka lang, nakakakain ka, may tinutulugan ka. Hindi yan ang pangarap ng Diyos. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya ngayon, titignan natin, paano ba natin marating itong the more abundant life? Yan ang good news eh. Kaya, sabi ni Bernard Lonergan, para aangkop,
para tama ang ugnayan mo sa mundo, sa katotohanan, sa reality. Be attentive. Yung sumasakatawang diwa mo, be attentive, maging matunog ka. Alin ba dyan ang mahalaga? Kasi ang dami ng nakukuha ng ating senses marami kang naririnig, marami kang nakikita. Dapat, kung be attentive ka, yung pinakamahalagang mga bagay ang napapansin mo dyan. Maging masinop ka. Pangalawa ay be reasonable. May binakunahan, talagang may sakit na naman, nabatay, side effect na kaagad. Tinatanong ko yung gumupit sa akin, ikaw ba magpabakuna? Sabi niya, ang dami daw side effect. 16% lang ng mga Pilipino ang pumapahayag na babakunahan. Prepare yourself for a permanent pandemic kung ganyan tayo. Hindi tayo makakarating ng herd immunity kung hindi 60 to 70% sa atin na babakunahan, lalo na yung mga may edad-edad na. Hindi tayo reasonable kung ano-anong mga, wala tayong critical thinking. At saka, ang pangatlo, yung reasonable, be responsible. Siguruhin mo na walang masasaktan sa iyong ginagawa. Siguruhin mo na yung behavior mo at action mo makakatulong para marating mo yung the more abundant life, na hindi ka dayok-dok dyan. Hindi yan ang pangarap ng Diyos para sa iyo. You are born for greater things than just merely survive, than just merely exist. Breathing, eating, sleeping, yung mga aso ganyan din That's not the dream of God for every human being, especially for those who accept Christ as Lord and Savior. I have come that they might have life and have it more abundantly. Let us pray during this Mass that we will experience the more abundant life that Christ has come to bring. Lalo na yung laging nagsisimba. Lalo na yung mga seminarista at mga pare. Tagal mong tinrain, pagkatapos hindi ka man lang makapagbigay ng witness of a more abundant life. Action speaks louder than words. Panalangin natin ngayon ang lahat ng mga pare, lalo na yung tinamaan ng COVID. Si Father Ron Ray Espartines sana ang magmimisa ngayon, na expose sa isang may COVID, kaya 2 weeks silang naka-isolation kasama yung mga sakristan at saka yung mga teknisya. Panalangin natin. Panalangin natin na sana magkaroon tayo ng mga leaders na angkop ang kanilang pagtingin sa katotohanan. Kasi parang ang gulo na ngayon Samantalang yung ibang mga bansa, pababa na, tayo pataas na naman. Hanggang kailan ito? Tayo pinakamarami sa Asia by population, tayo pinakamaraming cases. Tayo rin kulelat sa number of vaccinated persons. Lagi tayo. Galing natin. Kulelat na tayo sa education, PISA exam, number 79 out of 79 countries, pati sa vaccine, kulelat tayo. Galing-galing natin. Kasi pinagbibili natin ang ating boto. Hindi tayo makarating ng more abundant life niyan kung we are not responsible. Tatapalan ang mukha mo ng 3,000, elect mo na congressman. Alam mo, babawiin yan, magnanakaw yan. Pero mas mahalaga sa iyo yung 3,000. You are not responsible. Magdasal ka. Be attentive, be reasonable, be responsible so that we will attain the more abundant life. That is our prayer for this Mass today.